Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kontraktor sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental, gipusi. Hugot nga seguridad, ipatuman sa kapulisan karon nga pasud na ang Bermans. Tungod sa pagsira sa primary runway sa Mactan Airport, domestic ug international flights apektado. 15 ka mga kawani nga adunay floating status nidagop sa peso lapu-lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kontraktor nga dunay construction company sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental, gipusil sa wa pa mailihing lalaki sa iyang quarry site. Kapulisan sa lungsod nagpadayon pa sa ilang investigasyon samtang biktima padayon pang giatiman sa mga mananambal. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Engineer nga usab ka kontraktor ang ipusil sa wala pa mailhing responsable sa National Highway sa sitio Umanod, Barangay San Francisco, lungsod sa Santa Catalina sa Negros Oriental pasado alas 7 ng buntag. Ang biktima gila sa iya mga kabanay nga si Engineer Angelito Oy Mendoza, 58 anyos, nga residente sa Barangay Manalungon, lungsod sa Santa Catalina. Mato ni Police Lieutenant Stephen Polinar, ang Information Officer sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga base sa inisyal nga gihimong investigasyon sa Santa Catalina Municipal Police Station, dili pa nila masayran kung pila ka suspitsado ang gahimo sa krimen. Apan siguro sa pamahayag sa kabanay niini nga sa wala pa ang insidente, kauban pa sa biktima ang iyang higala nga nangapi sa Barangay Manalungon. Human nga nakapangapi misakay kini siya nga motorsiklo ug miadto sa sitio Umanod sa Barangay San Francisco aron nga mosusi siyang quarry site. Pag-abot sa mga lugar kalit lang kini nga giposil ang biktima sa makatulo ka higayon nga resulta sa pagkaigo nini siyang likod nga mo hinungdan sa iyang pagkahagba uban sa motor nga iyang gisakyan. Dali nga misimat ang suspitsado sa kayusab sa motorsiklo sa wala matino kung asa kini mipaingon, samtang ang biktima gidala sa tambalanan. Milos sa manhunt operation ng kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office aron madagpan ang suspitsado. Nakakuha og usa ka basiyo sa bala sa kalibre 45 aga mga sakop sa scene of the crime operation sa dapit di natabo ang krimen. Ngay paubos na sa ballistic examination sa PNP Forensic Unit. Mibutyag si Polinar nga panayon pa sila sa ilang investigasyon ug dili pa makatug-an kung unsay motibo apan ang gipahibaw nga naa na sila lead sa pagkakaron. Arnold Bustamante, CCTN News. Misugyot si Gobernador Pamela Baricuatro sa developer sa gitukod nga high-rise resort nga tahuro na lang ang kasamtangan nga balaod. Subay kini sa nahimong hangyo sa developer sa Staria nga unta libkason ang suspensyon sa Environmental Compliance Certificate aron magpadayon ang pagtukod niini. Gisukit-sukit na sa Department of Environment and Natural Resources Office ug ubang mga ahensya sa gobyerno ang 11-story nga building dito sa mao nga lungsod. Lauman nga makahatag og report ang mga naingtungdang ahensya sa dili madugay bahin sa mamahimong assessment nila sa mao nga resort. Usa sa mga hinungdan sa pagsuspenso sa ECC mo ang paglapas sa gitugutan nga gitas-on sa mao nga building nga hangtod lang unta sa tulo ka andana. I'm just waiting for a report from the ILG-7 and also Pedro. So based on their report, then maybe I will have a conversation with the mayor. Probably on Friday, because they will be here. Hopefully, they will be here for the SOCA.
Gisusi sa Department of Agriculture ang presyo sa mga bugas sa mga pampublikong merkado diha sa syudad sa Mandawi. Gipanguluhan ang pag-inspeksyon ni Assistant Secretary Genevieve Villacaria Guevara. Ang mga sakop sa Department of Agriculture sa Rion 7 ug mga opisyal sa syudad ni patuman naman hinuon sa patas nga presyo alang sa mga konsumidor. Matod ni Guevara nga adunay dakong posibilidad nga mas musaka pa ang presyo sa bugas tungod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga isuspenso ang importasyon sa bugas sud sa 60 ka adlaw sugod karong September 1. Gawas sa presyo sa bugas, gisusi usab sa Department of Agriculture ang pork products nga gisugyot usab ni Guevara nga mas ipatuman pa ang pagpahigayon og food safety seminar aron mamintinar ang kalimpyo sa merkado ug sa mga baligya. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo magsugod na sa ilang pagpahugot sa ilang seguridad subay sa nagkaduol na nga pagsud sa bare months. Pakusgan pa ang police visibility sa mga dapit nga delikado sa krimen ug ilang ipatawag ang mga security managers aron dili sila mabiktima sa mga kawatan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mimando ang hepe sa kapulisan sa Daklis sa Sugbo Police Colonel Enrico Figueroa sa mga station commanders sikip na sa theft and robbery section nga makigalayon sa mga security managers subay sa nakaduol na ang pagsulod sa Burmans. Matod ni Figueroa nga ilagang kipangandaman ng Burmans tungod sa posibleng pagsaka sa mga petty crimes sama sa pickpocketing, snatching, akyat bahay ug ubang matang sa krimen. Tungod niya ngayon nga isaka sa kapulisan ug mga security personnel sa mga establishmento ang ilang pagbantay aron dili sila malutsan sa mga kawatan. Lauman sa publiko nga dugangan nila ang police visibility ug pakusgan pa ang police patrolling sa mga crime-prone areas aron dili makaigo ang mga notadong tulisan. Gipahimangnuan sa Figueroa ang mga residente sa siyudad sa Sugbo nga bantayan pag-ayo ang ilang kabadayan ug dili biyaan nga abli ang pultahan tungod kay mamahimo sila nga target sa mga kabatan. Sabi nga nila, pagka bare months ay seasonal ang theft or robbery incident. So, diyan tayo nakapokus ngayon, yung ating CIDU, theft and robbery section and ating mga police station ay nagsasagawa ngayon ng kanya-kanya mga programa. So, kinakausap po natin yung mga security manager ng mga financial institution, mga malls, at doon sa mga households natin ay binibigyan natin sila ng mga paalala through our Police Community Relations section. Yawag niya ang publiko nga kung adunay mamatikdan nga mga kriminal nga nagsuroy-suroy mamahimo nga mutawag dayon sa PNP hotline nga 911 lakip na ang button up kay naara sa palibot ang mga pulis nga dali nga moresponde ug madakpan dayon ang mga kriminal. Gibantayan na sab nila ang mga pantalan sa siyudad sa Sugbo lakip na ang tugpahanan sa Mactan aron dili makalusot kadto nga mga notado na nga mga kawatan gikan sa mga silingang rehiyon sa Pilipinas. Yan naman ay patuloy na collaboration sa other units. Hindi lang dito sa Cebu City, yung mga tri-city natin, yung Cebu, Mandawi, and Lapu-Lapu, and other provinces na malapit dito sa Cebu City ay patuloy tayo naging pag-coordinate sa kanila aside from doon sa hawak nating mga personalities na alam natin na anytime ay lalapag dito sa Cebu City para gumawa ng ganyang krimen. Minomonitor naman natin sila. Walang pahinoon makamonitor si Figueroa nga naanay nangabot sa Sugbo nga mga kawatan apan wala sa no kumpiyansa nga tungod ani nakigalayon sila sa intelligence community. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu Governor Pamela Baricuatro mangayo og hangtod 11 bilyones ka pesos nga budget aron gamiton sa sunod nga tuig. Ipaubos sa deliberasyon sa mga department heads sunod buwan aron dipinsahan ang pangayoong pundo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Muduso si Gobernador Pamela Baricuatro og 10 billion pesos hangtod 11 billion pesos nga pundo aron gamiton sa managlayng mga programa og proyekto karong tuig 2026. Labaw pa sa katunga ang diferensya gikan sa gipatumang annual budget karong tuiga nga mokabat sa 25 billion pesos. Mas ubos kini sukad nga nagkaanam og saka ang gipangayong annual budget nga giduso sa milabay nga administrasyon. Sa sayo pa lang, mihatag na sa proposals ang managlayng mga departamento o buhatan alang sa pundong gamiton. Kini aron masugdan ang budget deliberations karong ikaduhang semana sa Septembre. Itinungan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga himong realistic ang pangayong 2026 annual budget aron igahin sa managlayng mga programa nga gipatuman sa
sa healthcare. Health, education, food security also, livelihood programs na. Aron masap sa iyang paggasto sa pundo, usa sa mga hingusgan sa Kapitolyo mao ang pagkolekta og buhis ilabi na ang real property tax. Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga moabot sa 10% ang gitinguhang target revenue. Gilaw man usab nilang mas mapakusgan pa ang revenue collection sa ubang mga kalungsuran. Sa target sa LGU ron, dili kayo tanan mo exceed yun almost 80%. Na ibang LGU 50 na 60% ang collection. So imo nang seryosohon ang RPT collection sa shares man na to the province. So dako sa gyud ang revenue collection. Usa sa mga gihingus gani Bari 4 mao ang pagbaton og dugang pang investments gikan sa mga interesadong magbaton og negosyo sa kalungsuran. Beyond what we're earning, So the previous administration, sige saan hatag dito, at wala may budget. Bloated kaayo ang budget nito. And also budget will include provision for debt service program. May daghan pa kay payables. Ikanakdang i-report ni Bari 4 ang financial status ug uban pang mga plano sa probinsya ato sa State of the Province address karong Biyernes alas 3 sa hapon. Gian Navarro, CCTN News. Gikatakdang ibutang sa kalungsuran ang 160 ka mga nurse ug 13 ka mga doktor human sila gihire sa Cebu Provincial Government. Pinasubay kini sa gihimong pagpakusog pa sa operasyon sa 16 ka mga tabalanan nga gipadagan sa Kapitolyo. Pirmado na ni Gobernador Pamela Bari 4 ang pag-hire sa unang batch sa mga healthcare workers nga ibutang sa maong mga tambalanan. Apan kuwang pa alang ni sa Capital Health Consultant nga si Dr. Nicole Elise Catalan aron paigo ang gidaghanon sa mga medical workers nga makapanglagad sa mga tambalanan sa kalungsuran. Mao nangayo sila og pagsabot ngadto sa uban pang mga nag-apply kay igo ra nilang nisunod sa lagda gikan sa Department of Health labot sa pagkuha og dugang pa nga mga trabahante o sa mga tambalanan. Mosunod, tungod sa pagsira sa primary runway sa Mactan Airport, domestic ug international flights naapektuhan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you.
for as low as 899 pesos per month. Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed
Balik sa atong mga balita, pipila ka mga biyahe sa eroplano ang apektado tungod sa pagsira sa primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Nasuta nga dunay naguba nga asfalto sa maong runway nga kinahanglang ayuhon alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Moabot sa 44 ka mga flights ang naapektuhan kagahapong adlaw tungod sa pagsira sa primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Upat niini mga international flights kung diin tulo ang delayed samtang usa ang kanselado. Samtang sa domestic flights, 25 ang delayed, 11 ang diverted ug upat ang kanselado. Kini tungod kay pasado alas 4 sa hapon, adunay gipahigayon nga emergency safety check sa maong runway. Gipasabot ni General Manager Julius Neri nga adunay naguba ang asfalto sa primary runway ug gikinahanglan ang pagsira niini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga pasahero. Matod niya nga nakadawat sila og report gikan sa mga piloto sa foreign object debris nga adunay naguba ang asfalto sa maong runway. Ato sa ilang pag-inspeksyon, nakita nila nga adunay gamay nga bahin ang naukab. Maong gipahimangnuan lang nila ang mga piloto nga likayan lang ang maong bahin. Apan tungod sa sagunson nga mga pag-uwan, nidako ang naguba nga asfalto. But then we found out that with the rains, more would just peel by itself. So it needed to be repaired. So we decided to close the main runway and open the second runway early. Itataw sa General Manager nga ang naguba nga dapit dili ang susamang bahin nga naguba nitong buwan sa Hulyo ug mas gamay usab ning higayuna. Tungod sa pagsirado sa primary runway, giablihan una ang second runway alas 6:20 kagabi ug kini namo ay temporaryong gigamit sa mong tugpahanan, hinungdan nga nabalik na sa normal ang operasyon. Sa dihang gigamit na ang second runway, gihatagan una og prioridad ang mga flights nga naapektuhan. Sigon pa ni GM Neri nga tungod sa nahitabo kagahapong adlaw kung diin ubay-ubay nga mga flights ang naapektuhan, tinguha nilang di na kini mausab. We are now putting in place protocols wherein switching from one runway to the other will become much faster. Moving forward, our goal is to avoid diversions and delays should not be so bad. Hinuon kagani ang alas 11:30 sa buntag, balik operasyon na ang primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Nibutyag ang General Manager nga ang primary runway kasamtangang gipaubos sa rehabilitation. Gani matag adlaw, sirad-an kini sulod sa 8 ka oras, gikan sa alas 3:30 sa kadlawon hangtod na sa alas 11:30 sa buntag aron sa pagtrabaho niini ug ang second runway una maoy gamiton. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Katukuran sa Metro Cebu Expressway, buot padayunon ni Gobernador Pamela Baricuatro. Apan kinahanglang mopaubos una sa bidding process sa kinsang kontraktor nga interesadong mopatiwas sa maong proyekto. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Mipadayag si Gobernador Pamela Baricuatro og interes sa pagpadayon sa kapin 70 kilometros nga Metro Cebu Expressway. Tingwa sa mga proyekto mao ang paspas nga biyahe gikan sa dakbayan sa Naga paingon sa Danau City ug vice versa. Apan adunay mga konsiderasyon nga nakita ni Baricuatro, ilabi na nga ang pundong gamiton aron kini magpadayon. Gipahunong ang katukuran sa mong expressway niadtong Pebrero 2024 tungod sa kakulian sa Environmental Compliance Certificate human nga nahulpa ang bahin nini sa syudad sa Naga. Napaglantawan sa miaging administrasyon nga ang Kapitolyo mo'y mo take over sa pagpatiwas ubos sa public-private partnership. Butang nga nagduha-duha si Baricuatro sa mong proposal. Suggestion for a PPP, ato ang mag-worry ang PPP kaya people has to pay every time they pass pa. So mas mayo unta kung matagaan yung budget para magamit good ang expressway without paying any toll fees. Kung madayon gyud ang takeover sa Kapitolyo, magpatabang hinuon si Baricuatro sa nasudnong kagamhanan aron padayonon ang construction. Sa higayong adunay pundo ang probinsya, kinahanglan mo paubos sa naandang bidding process ang kinsang interesado nga contractor. Nagsabot silang Baricuatro og Cebu City Mayor Nestor Archival ato sa pagsugod silang termino nga magtinabangay sila aron magpadayon ang maong dakong mega infrastructure project sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Public Library planong ablihan sulod sa 24 oras sa gayon nga mahuman ang repair. Himon kini sa usa ka electronic library ug butangan og dugang computer. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Sugda na ang pag-ayo sa Mandawi City Public Library. Lakip na ang problema sa kisame nga hinungdan sa pagbaha sa ubos nga andana. Ang library na himutang sa Rizal Bonifacio Memorial Building nga usa ka heritage site, busa minus lang ang repair nga ipatuman. Plano sa syudad nga himuon kini nga electronic library og magtanyag og libre nga internet access og e-book. Ipa-air condition usab kini aron hamugaway alang sa mga estudyante magtuon bisan unsang orasa. Apil sa i-upgrade mao ang karaang Purok Development Office nga himuon ang kabahin sa e-library. Ang pribadong kumpanya ang gikatakda usab nga modonate og 15 ka computer. Sa kasamtangan adunay 21 ka computer nga nahimutang sa ground floor ug ang dugang 15 ang ibutang sa ibabaw nga bahin. The next day para mo'y magamit sa atong mga estudyante na kanang mga working students nato or kanang shift nila gabi na makagamit sila dire kung na sila yung mga research or marag i-present nila sa ilang kinanglan sa mga sa eskwelahan. Human sa repair, ablihan na ang library 24 oras. Ang ground floor ablihan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Samtang ay kaduhang andana ablisad gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 8 sa buntag. Kung daghan ang tinun-an nga gustong mogamit sa computer, hatagan lang sila og tag 30 minutos aron patas ang paggamit. Yes, for education lagi na siya mabitaw nag-survey mi ganina na once makasugod ta dire kani labi na dire visible sa gawas daghan mag-standby. So dita mo allow og standby. Kato yung kanilang naibuhaton sa sud. Magbutang usab og security personnel magbantay aron pagsiguro sa kaluwasan ug kalinaw labi na sa gabi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dulan 400 nga sako sa bugas nga NFA padayong magpundo sa warehouse sa syudad sa Mandawi samtang wala pa masulbad ang issue sa pagdispose niini. Nanawagan si Mayor Jonky Uwano ang patas nga solusyon sa pagresolba sa issue. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Magpabilin sa bodega sa Barangay Tawason sa syudad sa Mandawi ang 397 ka sako sa bugas sa NFA samtang wala pa madesisyonan ang pagdispose niini. Si Mayor Tadeo Junki Uwano nanawagan sa patas og praktikal nga solusyon sa pagsulbad sa issue. Ang dulan 400 nga sako kabahin sa kapin libo nga gitagana sa Kapitolyo ngadto sa Mandawi alang sa Sugbo Merkado Barato program ni atong tuig 2023 nga nagtumong sa pagbaligya og bugas sa 20 pesos ang kilo alang sa mga kabus nga pamilya. Giklaro ni Uwano nga walay formal nga kasabutan nga gipirmahan kalabot sa pagbaligya sa bugas. Dili ram sa kabuot-buot lang ana. So mukdanan mo story kita sa province unsa sa dang ilang stand. But I'm sure na makakam up ta ni og kanang maayo na kasabutan. Yes. Of course we're open to dialogue noon sa proposal nila na atong counter proposal and then win-win lang for both the province and the city. Matud niya nga ang maong bugas na dawat sa miaging mga administrasyon sa wala pa siya og si Gobernador Pamela Baricuatro milingkod sa katungdanan busa angay nga sabutan. Sa naunang interview matud sa City Social Welfare and Services nga gipangbaligya nila ang bugas apan adunay pipila nga wala mahalin tungod sa rekisito sa probinsya. Pinili nga benepisaryo og limitado lang ang mapalit ngadto sa 2 ka kilo matag semana. Gisuportahan usab ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco ang hangyo ni Uwano og misaad nga iya kining ipahibaw sa gobernador og sa executive department. Ila maning discretion as to how this will be handled. No? Reasonable man ang mga pamahayag sa atong mayor. No? That's actually a very valid and humble request. No? So ato tanawon, that is our role actually that we can bridge communications no? Between both local government units. Ang syudad sa Mandawi mipadana og formal nga suwat ngadto sa Kapitolyo og nagpaabot na lang sa tubag. Una nang gianunsyo sa Kapitolyo nga moabot sa 1 ka milyon ka pesos ang wala marimit sa Mandawi sa wala mahalin nga bugas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. May pasalig si Mayor Nestor Archibal nga madawat gihapon sa mga trabahante sa Cebu City Hall ang ilang sweldo taliwa sa pagbakante sa liderato sa City Treasurer's Office. Daghan nga mga empleyado sa City Hall ang nangreklamo niini kay way kadagkuan sa maong buhatan ang makapirma alang sa ilang nga sweldo. Mahinuduman nga gitangtang sa ombudsman sa nakalabayng buwan
ang City Treasurer nga si Marie V. Reyes human naamong sa mga nalambigit nga questionabling garbage collection nga kontrata diha sa syudad. Nakigtagbo na si Archibald sa mga kadagkuan sa Bureau of Local Government Finance aron na pagsulbad sa kakuwang sa authorized nga mga signatory gikan sa Treasurer's Office alang sa sweldo sa mga nanabaho. Samtang nakinhanglan pa og pagtugot gikan sa BLGF o ga Department of Finance aron makalingkod si Ima Villarite ese permanente nga City Treasurer. Mosunod, 15 ka mga empleyado nga adunay floating status sa peso lapu-lapu kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong padayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cines Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cines Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I guess we love and live so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, kasamtangang Pangulo sa Philippine National Police mopatuman sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magtarong sa pagpanabaho. Subay kini sa gipatumang kabaguhan sa liderato sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitahasan ang kasamtangang hepe sa kapulisan sa nasod nga si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magtarong sa pagtrabaho ubos sa bag-o niyang ranggo. Sanay mo pa nag-istorya nilang Marcos Jr. Gibutyag ni Nartates nga lauman ang mga instruction gikan sa kalihim sa Department of Interior and Local Government aron ilang tumanon. Nadawat niya ang mando bahin sa pag-report ngadto sa Camp Crame isip OIC PNP Chief sa diyang tuwa pa siya sa Pagadian City nitong Lunes. Hinungdan nga igolan niyang misanong sa kamanduan. Apil na ang bago niyang posisyon sa PNP isip pagsanong usab sa gihimong mga kabaguhan sa liderato. May numdumang gipaibaw ni Remulla nga si Nartates ang mupuli kang General Nicolas Torre III human girilibuhan sa pwesto. Apan gihimog ata ni Remulla nga walay may tabong dakong kabaguhan sa pagpangalagad sa mga sakop sa Philippine National Police ngadto na sa katawhan. Gisiguro nila magpadayon ang mga nasugdan gikan sa kaniadtong liderato ug masiguro ang kaluwasan sa tanang mga katawhan. Lakip sa mga reformang ipadayon, mao ang 5-minute response sa matag alarma. Ingon man ang pagbaton og Unified 911 hotline sa gobyerno aron kasumbungan sa mga nanginahanglan og dinaliang tabang. Gian Navarro, CCTN News.
15 ka mga empleyado sa usa ka manpower agency nga nagtrabaho sa usa ka locator sa Cebu Light Industrial Park sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nidangop sa peso aron nga mangayo og tabang pinansyal. Kini tungod kay sa kasamtangan wa sila'y trabaho tungod sa ilang floating status sukad sa unang semana sa Agosto. Ang kasayuran ni Hato de Crystal Joy Pelerca. Nidangop kaganihang buntag sa Public Employment and Service Office kon Peso Lapu-Lapu ang 15 ka mga empleyado sa usa ka manpower agency nga nagtrabaho sa usa ka locator sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ang mga produkto mga high-end fashion jewelries. Mato ni Kim Francisco, ang Peso manager, nga ang mga empleyado kasamtangang floating ang status sukad ni adtong Agosto 7. Hinungdan nga sa kasamtangan wa pa sila'y trabaho. Silang notice sa ilang mga employees nga currently ang ilahang kining client nga mao ang sa locator is currently navigating a challenging period. Gipasabot ni Francisco nga niubos ang demand sa mong kumpanya, hinungdan nga niubos usab ang ilang sales. Dugang sa Peso manager nga moabot sa 101 ka mga empleyado ang naapektuhan. Sa kasamtangan, nangita pa ang ilang manpower agency o kliyente nga pwede nilang matrabahuan. Sigun pa ni Francisco nga ang mga nidangop sa Peso gusto ngayo og tabang pinansyal tungod kay last pay pa lang ang ilang nakuha. Gipasabot hinuon sila ni Francisco nga di pa sila makakuha og separation pay tungod kay sa ilang status wa pa man sila gitangtang. Di pa usab sila maendorso ngadto sa DOLE og DSWD para sa mga financial assistance. Maong suma pa ni Francisco nga gusto silang makig-alayon sa maong manpower agency aron nga makakuha sila sa lista sa tanan apektado. Mao nang tanang detalye ang list of employees na affected sa mga pagpa-floating or inay ang negosyo sa ilang client sa agency. Kanya ato silang i-endorse sa ato ang CSWDO labi na gitong mga taga-Lapu-Lapu. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Darica Caballes. Sagtod ugba sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.